Hello, Big Love shoutout mga ka-YouTube, Kuya Oka Reaction. Andito tayo ngayon kay Andy the Explorer. Panoorin natin ito guys, kanyang video na best of nakakatakot na video ng aswang at scary video sa internet at sa buong mundo. Yan ang nakalagay dito sa ano niya. Kaya guys, samahan niyo ako guys. Tirahin na natin to. Sa ating mga bagong video. Habang bumabiyahe naman sila Myrtle Ceresa kasama ang iba pa niyang kaibigan sa isang abandonadong backroad na matatagpuan sa Eastern Samar, upang dumalo sa isang event, ay bigla na lamang may mahahagip ang kanilang camera na kanilang ikinatakot lahat. Sinasabi na ang lugar o kalsadang ito ay marami nang namatay dahil sa paulit-ulit na pananalasa ng mga bagyong dumadaan dito. At ang kalsadang ito ay sinasabing haunted dahil sa madalas na pagpapakita ng mga multo at kaluluwa ng mga taga rito na sinawing palad na mamatay matapos ang pananalasa ng mga bagyo dito. Si Myrtle kasama ang kanyang kaibigan ay nakasaksi at nakakita ng hindi nila inaasahang nakakatakot na pangyayari. White lady. Pagmasdan ninyong mabuti. Ayun, no? Ayun, no? Ay, huwag tayo titigil! Oh my God, anong meron? Huwag tayo titigil! Papa! My God! Sige kayo! Ayun pa, isa, oh. Bakit hindi na binidyo? Balik na tayo! Nakita mo? Nakita mo yan! Meron ako nakitang video. Magaling siya! Magaling siya! Balik tayo! Balik tayo! Dito ay mariin na pinaninindigan ni Myrtle at iba pa niyang kaibigan na malinaw na nakakita sila ng isang batang lalaki na nakaupo sa kalsada na tila ba pinapahira ng kanyang mga kamay ang luha niya sa muka dahil sa umiyak ito. Nang medyo nakalayo na sila sa nasabing lugar kung saan nila nakita ang misteryosong bata, dito ay nakita nga nila sa dashcam ang isang animoy white blob sa gitna ng kalsada. Makikita rin sa video na nang halos nasa tapat na nila ang sinasabing bata, ay bigla na lamang itong unti-unting naglaho na parang bula. Maririnig din na tila ba may nag-uutos sa driver na huwag huminto sa pagmamaneho nito dahil maaaring trap o multo ito na maaaring kanilang ikapahamak kung sakaling huminto at lapitan nila ito. Isa nga ba itong multo na nakot on camera sa gitna ng kalsada? Kung hindi naman ito multo, ano ang nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Viral ang video na ito ngayon sa TikTok, na kung saan, makikita sa video ang sigawan ng mga tao dahil sa nakita nilang nilalang na tinatawag nilang Inkenyamba sa isang ilog na ito. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang sigawan ng mga tao dahil sa sinasabi nilang nakita nilang kakaibang uri ng nilalang sa tubig na tinatawag nilang Inkenyamba. Ang Inkenyamba ay isang uri ng nilalang na according sa legend, sinasabing ang kinatatakutang Inkenyamba ay unang nakita at nagtatago sa paligid ng Hawak Falls, KwaZulu-Natal. Ang kwento at paniniwalang ito ay nagmula sa Zulu culture na ilang dekada na ang nakakalipas. Sa katunayan makikita sa loob ng mga kuweba sa lugar na ito ang painting na iginuhit ng sinauna nilang mga ninuno, at makikita ang itsura ng nasabing nilalang at pangyayaring pananalasa ng Inkenyamba na ito mula sa wall ng nasabing kuweba. Inilalarawan nila ang nilalang na ito na isang agresibo, at tila ba kahalintulad ito ng isang dambuhalang ahas na may mahigit 20 talampakan ang haba. Dito rin ay nagbigay pa ng cash reward ang isang television news network sa sinumang makakapag-provide ng larawan ng nasabing nilalang. Sinasabi din na nagplano pa ang gobyerno upang hulihin ang nasabing halimaw subalit hindi ito natuloy dahil sa sinasabing panganib nitong taglay para sa manghuhuli nito. Itong mga nakaraang araw, maraming mga viral video sa internet ang nagpapakita ng mga kapabayaan ng magulang na nagiging sanhi ng kapahamakan ng sarili nilang mga anak. Ang susunod namang video na ito na inyong mapapanood na nakuhanan noong June 18, 2024 sa bansang China, ay hindi ko masabi kung talaga nga lamang bang nakaligtaan ng ina ang kanyang baby habang busy ito sa pagpili ng damit o sadyang napabayaan talaga. Panoorin ninyong mabuti ang makapigil hiningang susunod na mangyayari. Oh.
Umaandar yung bata. Ay, nako, pinabayaan. Op, op. Oh boy, ligtas na ang bata. Napabayaan ang doon sa kalsada, gaga talaga, oh. Ay, ay, ay. Napabayaan ang nanay. Makikita sa video na habang hawak-hawak ng kanyang ama ang stroller ng bata ay busy naman ang kanyang ina habang namimili at tumitingin ito ng damit. Makalipas lamang ang ilang sandali ay umalis ang kanyang ama at binitiwan nito ang stroller, bagay na hindi napansin ng ina ng bata dahil napaka-busy nito sa pagtingin ng mga damit. Ang tanga naman ng tatay, dapat bago niya binitawan, sinabi niya sa asawa. Stroller papunta sa pinakagitna pa mismo ng highway o kalsada. Mabuti na lang hindi natumba. Mabuti na lamang at napansin ito agad ng mga paparating na sasakyan kaya bumusina ito ng napakalakas upang mapuko ang atensyon ng napaka-busy nilang mga magulang. Agad namang tumakbo ang kanyang ina na bakas ang takot at pangamba nito sa kaligtasan ng kanyang anak. Mabuti na lamang at ligtas at hindi nasaktan ang bata. Marahil pamilyar na kayo sa sleep paralysis o yung tinatawag natin ito sa Tagalog na bangungot o binabangungot. Ang sleep paralysis ay yung kondisyon na kung saan ay nagising na ang diwa natin pero hindi tayo makagalaw, makapagsalita at tanging higaw at ungol lamang ang tangi nating nagagawa. Sa kondisyon na ito, ay gusto nating tumayo at humingi ng tulong sa ating kasamahan sa bahay na gisingin o itayo tayo subalit wala tayong magawa. Ang halimbawa na lamang nito ay ang tunay na karanasan ng lalaki na ito sa video na inyong matutunghayan. Panoorin ninyong mabuti. Nasubukan ko lang yung ganyan guys, yung ganitong, yung sinasabi pangungot. Gising ka talaga, kaya lagi di ka talaga makagalaw. Kahit sabi mong sumisigaw ka na pero walang busis na lumalabas sa'yo. Pag nagising ka naman, uhaw na uhaw ka niyan, pagod na pagod ka. Nasubukan ko yan minsan nung bata pa ako. Mahirap yan pag walang gumising sa'yo, bangungot na yan. Dapat masaktan ka para Maririnig sa video ang malakas na pag-ungol ng lalaki habang ito ay nakakaranas ng sleep paralysis o bangungot. Tila ba humihingi ito ng tulong subalit hindi siya makagalaw at hindi makabangon. Ang isa pang video clip na ito na naganap ng ibang gabi naman, ay mas matindi kumpara sa una. Dito ay may makikita ng kababalaghan na marahil ito ang dahilan kaya siya binabangungot. Panoorin ninyong mabuti. Parang may nakatayo sa kanya eh, madali ito oh. Ito oh. Itong figure na to. Nakita nyo ba yun? Oh. Makikita sa video ang isang black mass o figure na nasa ibabaw ng kanyang katawan habang nasa higaan siya. Kadalasan, marami ang nagpapatunay na mga dumaranas ng sleep paralysis na may nakikita silang dumadagan sa ibabaw ng kanilang katawan o sa kanilang dibdib ng isang demonyo o aswang na may nakakatakot na itsura. Ito ang sinasabi nilang dahilan kung bakit hindi sila makagalaw at makapagsalita habang nagaganap ang sleep paralysis o bangungot. Ang isa namang babae na ito ay ibang klase ang dinaranas na bangungot. Baka hindi demonyo o aswang ang dumadagan sa kanyang panaginip o bangungot. Kayo ano sa palagay ninyo kung ano ang nangyayari sa babae na ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba na nagmula sa isang nagngangalang Nakayama. Ayon kay Nakayama, ang kanyang lola ay may mahigpit at kakaibang bilin sa sinumang bibisita sa kanyang tahanan ay huwag na huwag itong aakyat sa itaas ng kanilang bahay. Ayon pa kay Nakayama, kapag nasa bahay siya ng kanyang lola, dito ay nakakarinig siya ng nakakatakot na tunog na nagmumula sa ikalawang palapag ng bahay ng kanyang lola.
Sinasabi din na nakakakita ito ng shadow figure na napakabilis tumakbo mula sa hallway ng itaas ng hagdanan. Matapos ang nakakatakot na karanasan na ito ni Nakayama, dito ay ikinwento sa kanya ang nakakalungkot na istorya na nangyari sa kapatid ng kanyang lola. Sinasabi na makalipas ang 40 years, ang kapatid na babae ng kanyang lola ay namamalagi sa second floor ng nasabing bahay. Nang mga panahon ding yon, ang kapatid ng kanyang lola ay engaged na at malapit ng ikasal. Subalit sa hindi inaasahang dahilan, dito ay sinira ang kanilang mga plano ng kanyang fiancé ang pagpapakasal bago pa man maganap ang nakatakda nilang kasal. Dahil sa lungkot at pighati ng kapatid ng kanyang lola, simula nang mangyari ang nakakalungkot na pangyayaring ito, dito ay hindi na muling nakita ang babae kailan paman. Simula din nang mangyari yon, dito ay inilak na ang second floor at hindi na pinapapasok ang sinuman. Dahil si Nakayama ang natitirang kamag-anak ng kanilang pamilya at ang kanyang lola ay sumakabilang buhay na. Kaya naman ang bahay na naiwan ng kanyang lola ay ipinamana na sa kanya. Subalit ito ay kanya nang ibinebenta. Isang gabi nang pumunta siya sa bahay ng kanyang lola, dito ay nagdala siya ng camera upang i-record ang unang pagkakataon niya na umakyat at pumasok sa second floor ng nasabing bahay na kanyang minana. Subalit nang kanyang binuksan ang lock ng pinto, dito ay may mangyayaring nakakakilabot ang naghahantay sa kanya. Pagmasdan ninyong mabuti. Bakit gabi ka pa pumunta dyan? Sana sa araw. Gabi pa pupunta. Oo, parang may nakasilip. Makikita sa video ng nasa pintuan na si Nakayama, dito ay bigla na lamang may sumilip na isang muka na may nakakatakot na kulay itim na mata buhat sa awang ng pintuan. Nang napanood naman ng paranormal investigators na sina Hiro, Tomo at ng kanyang cameraman ang video, dito ay laking gulat nila sa kanilang napanood. Kaya naman nagdesisyon silang agad pumunta sa sinasabing haunted na ito upang magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Sa ibinigay na permiso sa kanila ni Nagayama, dito ay kanilang tinanggal ang lock ng second floor upang makita kung anong misteryo ang bumabalot sa second floor na ito. Sa kanilang pagpasok dito, sinasabi na puro dumi at nabubulok na ang ibang parte ng room na ito. Sa kanilang pag-i-inspect sa loob nito, dito ay nakakita sila ng mga lumang larawan ng isang babae na nakasuot ng kimono. Dito rin ay nakakita sila ng mga strange objects kagaya na lamang ng doll, isang nakabalot na salamin at isang traditional Japanese dress na nakahanger sa cupboard. Dito rin ay nagsimula ng makaramdam ng kababalaghan ang Omagatoki team sa room na ito. Nakakatakot ang lugar na to. Ito yung nagpakita eh. Oh. Yung sumilip sa may pintuan. Replay. Makikita sa video na tila ba lumingon mula sa likod ang lumang litrato na ito nang mahagip ito ng kanilang camera. Kahit pa man natakot at nagulat sila, dito ay nagawa pa rin nilang kumalma upang hindi ito makaapekto sa isinasagawa nilang investigasyon.
Subalit ang sumunod na pangyayari ay lalong nagpatindig ng kanilang balahibo. May なん kumalabog. でどうしまったなんでしまった今開いてたよね。開いてた。開いてたよ。開いてた開けて。いないよいやいないよいるわけないいないいないいない Ang pintuan sa hallway na nasa kanilang likod ay bigla na lamang kumalabog gayong wala naman silang ibang kasama doon. Dahil sa kanilang naranasang ito, dito ay naisip nila na bilisan na lamang ang kanilang pag-iimbestiga upang matapos na ito, dala ng kanilang matinding takot. ちょっとまた人めっちゃすごい Siyempre, talagang matatakot ka dito. Lalo na yan, ng haunted house yan eh. Takot ako dito ah. Natok na rin ako. Uy, parang may kamay. びっくりしたどうされたんですか Mayroong tao. ああそうですかびっくりしたお一人ですか May tao. 中を見に来られたんですか いや全然まああれもしあれだったら、全然いやまあ別にやってやってたみたいな感じですね May tao. もうほんと、まさん、もう、初めての、ね、ここ。皆さんは初めてですね Oo, tao nga. 皆さん大丈夫ですかなんかちょっと体調悪そうですけど大丈夫ですか様子がやっぱりおばあちゃんのせいだったんですよ。あそうなんで何 Uy, baka mo. ちょっと皆さんちょっともう行こうあさもう一回出よういいからもう行こう大丈夫。今おかしいですよおかしい Baka naman sira ulo. Baka kaya pinaano doon. Dito ay laking takot at gulat ng magkakaibigan sa biglang paglitaw ni Nakayama at kumikilos ito ng kakaiba. Dito ay napagdesisyonan nilang umalis na lamang. Subalit dito ay napagtanto nila na hindi tamang iwan na lamang nila si Nakayama sa ganoong kondisyon at mag-isa lamang. Kaya naman bumalik muli sila sa bahay at nang nakapasok na sila, dito ay wala na si Nakayama. Makalipas ang ilang sandali, dito ay napagdesisyonan ng grupo na si Tomo na lamang ang papasok upang magsagawa ng investigasyon sa loob ng Forbidden Room na yon. Si Hiro at ang cameraman ay mananatili sa ibaba samantalang si Tomo naman ay mananatili sa loob ng room na ito. Subalit dito ay may hindi inaasahang mangyayari sa pananatili niya dito. 今、隣に、大きいタンスがあるんですけど、その中に、誰かいる。さっき Wala か ka ら、 pang ilaw. なんかボソボソ喋る声と、すっごい視線をね、感じる。 Mayroon nga, ayun sa sulok. 誰かいる。 Ayun, この隙間から dito. 誰かの先で Binabantayan ka.
Ayan, oh. May tumitingin sa'yo, sulok. Makikita sa video ang takot ni Tomo nang makakita ito ng nakakatakot na paggalaw mula sa loob na katabing pintuan ng cupboard, kaya naman agad itong tinawagan ng mga kaibigan na agad naman ding umakyat ng taas. Nang binuksan ni Hiro ang nasabing pintuan, dito ay wala naman siyang nakitang tao sa loob. Kaya naman nagpasya na silang tapusin ang pag-iimbestiga nila at lumabas na lamang ng nasabing bahay. Sinasabi din na matapos ang kanilang isinagawang investigasyon, dito ay sinubukan nilang kontakin at hanapin si Nakayama subalit hindi na nila itong nakita pa muli. Video namang ito ay nagmula sa TikTok username na MFco, na kung saan, habang nakikipag-chat siya sa dalawang hindi niya kakilala online sa pamamagitan ng apps na Omegle, ay bigla na lamang may napansin at nakita itong nakakatakot na pangyayari buhat sa background ng dalawang estranghero. Ang pag-uusap nila ay nagsimula ng hulaan ni MFco kung taga saan ang dalawa niyang kausap. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, ang normal nilang conversation sa isa't isa ay nauwi sa katatakutan. Panoorin ninyong mabuti. Hola muchacho, ¿cómo andan? Para, yo ustedes lo conozco. Pues a Argentina no hemos ido, ¿eh? Sí, yo lo conozco. ¿Vos no te llamas Javi? ¿Y vos sos Juan o no? ¿Son de España o no? Mi nombre lo pone ahí, que es mi cuarto, pero... ¿Son de España o no? ¿De Madrid? Sí. Sí. Sí, yo que ustedes no lo Pero, podrás dar la IP. crean. ¿Tienes nuestra IP? ¿Eres de esos que buscan la IP y esas cosas? ¿Qué hace? Este pavo, güey. Chicos, ¿les puedo hacer una consulta? ¿Ustedes qué estaban haciendo en su casa? Pues nada, Esperar, que ahora vamos a salir de fiesta. estoy solo en casa y le he invitado. ¿Solo? Sí, solo. El gato. Bueno, con él. El gato que está abajo. No puede ser, chicos. Yo vi que esa puerta que está enfrente se movió. ¿Cuál es esta? ¿La de Javi? ¿Sí? Yo vi... No. Yo vi que la puerta que está enfrente suyo se Ah. movió. Esa de ahí, nada. Les juro Imposible. que vi que esa puerta se movió. No, mira. Mira, nos está vacilando, o sea. No, chicos, no. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi que esa puerta de manera lenta se abrió y luego se cerró bruscamente, chicos. Nos intenta meter miedo, ¿eh? No les estoy mintiendo ni por mucho menos, por favor. Yo le juro que por mis ojos, por lo que más tengo en mi vida. May esa nakita puerta- siya. Imposible, no hay nada. Ayun, oh. Así que, y mi gato está abajo. Es imposible que se mueva nada. Nos está vacilando esto. Literalmente es este- Ayun, oh. Lalakad sa pintuan. Nakaitim. Atrás suyo hay alguien. ¿Cómo que atrás? ¡Me cago en la puta! Makikita sa video ang kusang pagbukas ng pintuan mula sa background ng dalawang estranghero sa Omegle. Sinabihan at binigyan ng warning ni MFco ang dalawa, subalit sinagot siya ng mga ito na walang ibang tao sa kanilang bahay kung hindi sila lamang dalawa. Tumayo at lumabas naman ang isang lalaki upang mag-inspect subalit wala naman siyang nakita na tao. Nang bumalik naman ang lalaki, maya-maya pa ay makikita ang pagsulpot ng isang shadowy figure mula sa pintuan na nasa hallway sa kanilang background. Nang itinuro naman ni MFco ang nakakakilabot na nilalang sa dalawa, ay laking gulat at takot ng mga ito sa kanilang nakita sa hallway. Dala ng kanilang takot ay nagtakbuhan ang mga ito papalayo sa kanilang kinauupuan. Bigla naman nawala ng signal at na-disconnect na sila sa Omegle. Hindi naman matatawaran ang naging reaksyon ni MFco dala na rin ng kanyang takot sa kanyang nakita. Matapos naman itong mag-viral ay agad itong pinagdebatihan at pinag-usapan ng mga viewers. Marami ang nako-confuse kung anong uri ng nilalang ang kanilang nakita mula sa background ng dalawang estranghero.
Aksidente nga bang nakuhanan ng camera ang isang supernatural na pangyayari? Kayo na ang baalang humusga. Ang taga-UK na Ghost Hunters na may YouTube channel na Paranormal Investigation Inc. ay iimbestigahan naman ang isang luma at abandonadong simbahan na nasa gitna ng sementeryo kaya naman napapalibutan ito ng mga puntod. Sinasabi na ang simbahang ito ay nasunog noong mga 1971. May mga rumors o kwento na ang dahilan ng pagkasunog nito ay dahil sa mga tago at lihim na meeting at iba pang aktibidad na nililihim na nangyayari sa loob ng building na ito. Sinasabi din na ang natirang Hindi mo talaga maiwasan yan sa mga lugar na mga abandon. Kahit na nga hindi abandon bahay, katulad ng mga bagong gawa na bahay. Halimbawa, hindi mo alam kung saan tinayo yung bahay. Malay mo yung pinagtayuan ng bahay, may history. Kaya yan, may mga kababalaghan dyan. Lalo na dyan sa sementeryo. Siyempre, meron din talaga. structure ng simbahan ay talaga namang haunted at kinatatakutan. Sa kanilang pagpasok dito ng isang gabi, dito ay nakaranas sila ng kababalaghan at hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang ilan na dito ay ang Bakit kasi kakaiba at pumupunta pa sa strange mga, na response ng mga sementeryo, espiritu gamit ang Gabi, kanilang pwede ka pumunta spirit ng araw box. Pakinggan ninyong mabuti. And is it true that there's witchcraft Talaga naghahanap ng At eto naman ang sumunod nilang narinig. Albion Church? Sandra? Yeah. That was, wasn't it? Matatandaan na halos lahat ng parte at kagamitan ng simbahan na ito ay nasunog at naiwan na lamang itong nakatiwangwang sa loob halos ng mahigit 50 taon. Kabilang na dito ang kampana ng simbahan na hindi na gumagana o tumutunog man lamang. Kaya naman ang marinig nila ang tunog ng kampana sa spirit box, ay talaga namang nagpakalabog ito ng kanilang dibdib. Subalit ang sumunod na pangyayari ay lalong nagpatindig ng kanilang balahibo. Pagmasdan ninyong mabuti. Whoa. Oy. Now, that's not funny. May I ilaw. caught that on camera then. I don't know if I caught it on camera. That's just not funny. That means someone's here. There's someone about. That is getting a bit scary now. I'd like to know where they are though, if they are already. May, may apoy. No cars. Oh, I did catch that. Ang nakakapagtaka dito, ang Yan, no? nasabing lugar ay hindi naman bintana para tagusan ng kahit na anong liwanag o ilaw. Liwanag. Ito ay isang concrete stand na ginagamit upang pagtulusan ng kandila para alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman pala isipan pa rin magpa hanggang sa ngayon kung saan nanggaling ang liwanag na Liwanag nahagip na yan. ng kanilang camera. Dahil dito, ang team ay nakaramdam ng takot kaya naman itinigil nila pansamantala ang ginagawa nilang pag-iimbestiga. Jake and I Oh, both talaga, felt pagtataka there was niya, may ilaw eh. something that Lumiwanag, we na parang may sinding We kandila. decided to cut this investigation short and leave it for another day. At dito na nagtapos ang kanilang video footage. Matapos naman nilang maayos at may upload ang kanilang video sa kanilang YouTube channel, dito ay nakatanggap sila ng kakaibang komento mula sa isa nilang viewer sa YouTube na may pangalan na Anthony James na nagkomento ng, "At 6:35 when you pan left through the church, there's a shadow or dark figure that backs out of the doorway. Is this one of you guys or what?" Nang mabasa ito ng Paranormal Investigations team ay nagreply ito na, "I looked at 6:35 still can't see it." Subalit pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang sinasabi ni James sa kanyang nakita. Nakita nyo ba yun? Hindi. This could be the biggest mistake you could make in your Hindi ko life. nakita. Look at this check for 100. Hindi ko nakita. Slow down. Makikita sa video ang isang misteryosong shadow figure na nasa may pintuan na biglang umatras sa loob ng papalapit na ang Paranormal Investigations Oh, team sa ayun nga. nasabing lugar. Matatandaan na hindi ito na-figure out ng team sa kanilang video, at hindi rin nila ito nakita habang ini-edit at pagkatapos itong may upload sa internet. Ito ay nakita lamang ng isang mapagmatsyag na isang YouTube viewer. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Extinct File.
Ang team ay pumasok naman sa isang kinatatakutang abandonadong bahay dahil sa reputasyon nito na isa itong haunted house. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang kanilang makikita at matutuklasan sa lugar. Matatapang to mga YouTuber na to, itong mga ghost hunter na to talaga. Hindi ko masubukan yung ganito. Gusto ko subukan eh, kaya lang natatakot talaga ako eh. May kumakanta. Voltea hacia los demás lados. May kumakanta. Babae. ¿Dónde estás? Quiero poder contactarte, poderme comunicar con alguien. May nagsalita sa likuran niya. Pero mga damuhan, ano? Saan yan ng babae, oh? Ay, Dios mío. ¡A la madre! ¿Qué pedo, güey? Ya son dos. Esto se está cayendo, güey. Sa panimulang pag-e-explore ng team sa paligid, ay agad silang nakarinig ng boses ng babae, subalit nang kanila itong hinanap sa paligid ay wala naman silang nakita na tao na posibleng pinagmumulan ng nasabing tinig. Peligroso en cuanto a la actividad paranormal porque entonces esto sencillamente me dice que nadie se atreve a entrar, güey. Menos de noche. Ayun. ¡Ay! Vuelta. Shh. Asómate. May kumakanta nga. Que te quieres manifestar. Pero ito parang ito, oh. Parang may anino rito eh. Ito, oh. Ay, hindi. No mames. Meron. Uy, Ito talaga mga ano to, ito talaga legit talaga to guys. Mga ganitong mga exploration sa ibang bansa. Hindi katulad sa Ang boses atin. ay patuloy nilang Halatang narinig, halata subalit talaga wala na pa ano rin eh, silang nakita na tao sa paligid. Gawa-gawa lang. aquí, güey. Es una mujer, güey. Aquí es una mujer, güey. Esto de aquí es una plasmación de una mujer, güey. El canto otra vez. Encanto. Encanto daw, sabi encanto. No mames, güey. No mames. No mames, vete a la verga. No, se nota todo lo demás, güey. Espero que desde mi cámara GoPro lo alcancen a notar, familia, porque le queda una barrita de picnic. ¡Ay, hijo de su puta madre! Se prendió. Se prendió y se escuchó justo antes algo, güey. Mames, ¿Viste? no mames, güey. No seas mamón.
Sa bandang huli, ay narinig muli nila ang boses ng babae, subalit sa pagkakataon namang ito, ay may nahagip ang kanilang camera ng shadow figure mula sa likod ng ghost hunter mula sa dilim. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay lumayo na rin ito mula sa frame na kuha ng camera. Ang San Antonio, Texas ng Amerika ay kilala bilang isa sa may pinakamaraming tourist attraction na lugar. Subalit dito ay may isang kontrobersyal na tourist attraction ang may kinalaman sa mga paranormal phenomena. Sa ngayon ay trending at viral ang sinasabing railroad tracks na makikita sa Shane Road. Ang nasabing railroad na ito na matatagpuan sa pinaka-intersection ng city ay talaga namang pinag-uusapan at dinarayo ngayon ng mga lokal at visitor sa iba't ibang lugar. Nakaakibat na ang kwento-kwento at nakakatakot na urban legend sa nasabing lugar. Sa ngayon ay pang-10 na ang San Antonio bilang the most haunted cities na itinalaga ng National Geographic dahil sa mga supernatural na nangyayari dito. Ang mga kwento-kwento at istorya ng nasabing insidente sa nasabing lugar, ay halos ilang dekada na ang nakalipas at nagsalinlahi na ang misteryosong kwento na ito. Sinasabi na ang Sorry guys, nasabing naantok malagim na ako. trahedya ay nangyari noon pang mga 1930s Ang or oras dito 40s na kasi pinasasamputan ng isang school bus at ng 10 isang oncoming train sa 10:19 intersection na na ito. kami. Ayon sa kwento, ang Tapusin isang ko tren na na ito, nasa guys. Riles Tolo ay tayo. nagresulta ng malagim na pagbangga na nagresulta ng pagkamatay ng napakaraming bata na sakay ng nasabing sasakyan. Subalit may isang version din ng kwento na isang madre ang nagmamaneho ng isang Sunday school children ang nagkaroon ng malagim na aksidente na kumitil ng napakaraming buhay ng mga bata. May naitala rin mga kagaya ng ganitong aksidente sa kalapit nitong lugar kagaya na lamang ng sa Salt Lake City at New Braunfels kaya naman marami ang nagsasabi na marahil ito ang pinagmulan ng mga nakakakilabot na nangyayaring kababalaghan sa intersection na ito. Ang mga aksidenteng ito ay na-headline din ng mga panahon na yun sa ilang newspaper, kagaya na lamang ng newspaper na ito na nailathala noong December 1938. Nilalaman at 1938, nilalarawan ng balita na ito matagal na na. isang bus driver na naka-install ng sasakyan sa tracks habang may fog at may makapal na snow sa paligid nito. Sinasabing ang nangyaring aksidenteng ito ay nagresulta ng mahigit 30 ang sinawing palad na mamatay. Magpahanggang sa ngayon ay marami Ayun, ang oh. nagsasabi na nananatili pa rin ang mga kaluluwa ng ilan sa nasawi sa lugar na ito. Ang ilan sa nakakita at aparisyon dito ay naganap noong mga 1990s na kung saan habang nagpapapicture sa riles na ito, ay bigla na lamang may nakuhanan ng kanilang camera na pinaniniwala ang isang multo o kaluluwa sa nasabing lugar. Kaya naman ang larawan na ito ay isa ngayon sa ebidensya na talaga namang may gumagalang mga kaluluwa sa riles na ito. Naniniwala ako guys sa yung mga picture taking. Yeah. Pag nagpi-picture taking ka, kung talagang merong mga kaluluwa na dadaan, makukunan mo. Makukunan ng picture. Pero hindi sila makukunan ng formang tao. Yung lang, yung parang usok. Yan ang makikita. Meron akong ganyan nakuhanan ko ng picture sa trabaho. Mayroong dumaan na matanda. Pero usok lang siya. Pero makikita mo, formang tao. Matanda. Makikita sa video ang isang misteryosong figure na nakatayo buhat sa intersection ng Riles at Kalsada. Sa kasalukuyan ay pinagkakaguluhan at dinarayo pa ito ng mga kilalang TikTokers upang patunayan ang tungkol sa kababalaghang nangyayari dito habang ini-record nila sa camera ang kanilang karanasang na-encounter dito. Upang patunayan na totoo ang mga kumakalat na urban legend o kwento-kwento na nangyayari sa Riles na ito, dito ay may ilang nakagawiang Talagang ritual sa na release na yan, magpapatunay. talaga maraming nadidiscuss yan, may nagpapakita talaga yan, may mga kababalaghan. Kasi lalo kung matagal na yung release, marami na rin mga nadidiscuss yan siguro dyan. Kaya yan, mga hindi pa mapalagay ng mga kaluluwa, kaya medyo nagpapakita sila. Na natutunan na may nagtutulak na mga multo o kaluluwa ng mga batang namatay sa lugar na ito sa mga sasakyan na dumadaan at nakaparada dito. Una ang dapat gawin ay budburan ninyo ang inyong sasakyan ng baby powder. Para makita nyo yung kamay. Pangalawa, Kaya hahawak. kailangan ninyong i-neutral ang inyong sasakyan na nakaharap sa isang side ng train tracks. Dito ay sinasabing itutulak na ng mga espiritu ng mga bata ang sasakyan across sa para track sa tumutulong isang sila. ligtas na lugar. Ah, Makikita sa isa sa video ang kusang pag-usad ng kanilang sasakyan habang ito ay naka-neutral. I already put the
level on this thing. Tinutulak nga, oh. Maandar, oh. Now, as soon as you hit the tracks, it's obviously going downhill. So yeah, the momentum. Oh, tinatanggal, para ano, huwag Ito kayong... pa ang isa sa halimbawa ng video. Hey, record music. Lisa, get us to it. Mira, I don't see no friends. Oh, tinutulak na, oh. Oh my god. What? What? The car is gonna come out. Las manitas, look, on the side of the car. Oh my god. Oh my god. Heto pa ang isa na nakot on camera na paggalaw ng kusa ng sasakyan na ito. Matindi ang lugar na yan. Hindi mo pinapaandar yung, yung sasakyan mo, may tumutulak talaga. Ibig sabihin, tinutulungan kayo tumawid yan na huwag kayo Nang mag-i-stampay. in-neutral nila ang kanilang sasakyan, makikita pa rin na nagawang tumawid ng sasakyan sa kabila ng tracks kagaya na lamang ng sinasabi sa mga urban legend o istorya dati. Ang karamihan dito ay nilagyan nila ng baby powder ang paligid ng kanilang sasakyan at makikita ang mga maliliit na handprints na patunay lamang na may humawak o tumulak nga ng mga sasakyan dito. Oh. At eto pa ang isang halimbawa. Pagmasdan ninyong mabuti. Gonna see if this works. You put baby powder on the window or on the car, and after the kids push you over the train tracks. Kagaya ng mga sinasabi sa local legend o kwento, dito ay itutulak ng mga bata ang nasabing mga sasakyan sa pinakaligtas na lugar na kung saan ay makikita ang mga handprints nila bilang isang visible proof na totoo nga ang mga kwento-kwento ilang dekada na ang nakakalipas. Oh my god. We're like getting pushed over right now. The car is off. Car's off. My foot's right here. Ang mga kababalaghang nangyayaring ito sa nasabing lugar ay patuloy na dinarayo ng mga visitors upang masaksihan at ma-experience nila ng personal ang nakaka-excite ngunit nakakakilabot na pangyayaring ito. Ang mga video na kumakalat ngayon sa internet ay patunay lamang na totoo ang urban legend hinggil sa mga mabubuting Ayan, may ito mga ng mga kamay. bata sa lugar na ito. May mga May hawak mga na kamay, oh. nagsasabi na gusto lamang protektahan at iligtas ang mga visitors na ito ng mga kaluluwa ng mga Aha. bata upang hindi na maulit ang trahedyang nangyari sa kanila. Samantalang ang iba naman ay sinasabing bunga lamang ito ng gravity at coincident lamang ito. Kaya naman magpa hanggang sa ngayon ay patuloy pa ring pinag-uusapan at pinagdedebatihan ng haunted railroad Grabe, tracks na ito na matatagpuan Eh, sa San merong Antonio. mga, Samantalang ang iba yung naman hawak ay ng kamay. dumarayo pa upang maranasan nila ang misteryong bumabalot sa lugar na ito. Oh my god. We're like getting pushed over right now. The car is off. Car's off. My foot's right here. Nothing's on. Si Bobby Bars mula sa YouTube channel na World Paranormal ay nagdodokumento ng hinggil sa kababalaghan na nangyayari sa loob ng kanyang Mahaba pa to, tahanan guys. sa loob halos Nakatok na ng ako. mahigit 2 taon. Siya ay nakatira sa kanilang tahanan kasama ang kanyang anak na babae. Ang mag-ama ay palaging nakakaranas ng kababalaghan o paranormal activity sa loob ng kanilang bahay. Palagi silang nakakarinig ng mga footstep mula sa loob ng kanilang bahay. Oh, may Ang kanilang yan, kagamitan mayroong, at mga bagay ay may kusang mga gumagalaw at naiiba ang milagro posisyon na na tila ba nangyari may dyan. napapagalaw dito ng mga hindi nakikitang nilalang. Nakakarinig din sila madalas ng disembodied voices at minsan Okay lang ay yan, basta tinatawag hindi pa ang sila kanyang pangalan na nananakit. Bobby. Kaya naman lagi nilang inihahanda ang kanilang cellphone upang idokumento ang bawat pangyayari. Ano yun? Sa TV. May figure sa TV. Oh, nawala. Ayun, mayroon pa rin. I know y'all hear that, right? Do you hear it? Ito. You hear the footsteps? Ito. Yan. What's the steps? What is that? TV to eh. There's the steps over there. It sounds like it's coming from over there. Let's go over there. I can see the table. Hoy. Uh-oh. Oo. Uh-huh.
May ng hagis. I know you saw that, right? Habang nakaupo ang mag-ama sa couch, Aha. ay malinaw na maririnig ang footstep na malapit lamang sa kanila. Tila ba ang footstep harapan Ayun. nila? Habang pinapakinggan ang nakakakilabot na footstep, ay bigla na lamang misteryosong bumagsak ang isang cup mula sa flooring nang wala namang gumagalaw dito. Isang gabi naman, habang papatulog na si Bobby, ay bigla na lamang itong nakarinig ng nakakakilabot na tunog na nagmumula lamang sa loob ng kanyang room. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang makukuhanan ng kanyang camera. Hoy! Gumalaw, oh. Gumalaw yung figurine. Yung pistol. Ayun. Ito guys, so gumalaw yung kamay. Dito yan eh. Tapos bumaba. Oh. Okay guys, hanggang dito na lang muna at naglulukot tong internet ko. Thank you guys. Panoorin nyo na lang sa kay Andy the Explorer ang kanyang YouTube. At huwag nyo kalimutang i-share to guys at paki-ano na rin subscribe yung mga hindi pa nakasubscribe dyan sa channel ko. Pakitulungan na umangat tong channel ko natin guys.